Ako si Maria at ito ang aking kwento. Naging matalim ang tingin ni Daniel na mapagtanto na matagal na palang alam ng asawa na sa private banquet ang punta niya at hindi sa kumpanya. Humakbang siya palapit at mahigpit na hinawakan ng braso nito. "Don't touch me." Mababala, ngunit kalmadong saad. Nagpumiglas at nang makawala ay umatras. "Nasa na yung pangako mong hindi ka na makikipagkita sa kanya?" "Tinanong kita kanina, binigyan ng chance pero ang kumpanya pa rin. Ang ginawa mong rason sa kasinungalingan mo. Ang dami mong pagkakataon para maging totoo pero hindi mo ginawa. Ginawa mo kung tanga." Muli siyang hinawakan ni Daniel. "Tumigil ka, Kara." Napaismit siya. Wala pa siyang ginagawa pero pinapatigil na. Nag-e-eskandalo ba siya? Hindi. Kahit nanginginig na sa galit ay hindi niya yun gagawin. Waste of time. Sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam kahit na ano pang gawin yung dalawa. Wala na akong pakialam. Pero Daniel, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mo pang sabihin na gusto mo ko. Na gusto mo nang magsimula tayo ulit. Para saan ang mga kasinungalingang yun? And you know what? Nang malaman ko na nakikipagkita ka ulit sa kanya, bigla ko nandiri. Nasusuka ko every time na hahawakan mo ko. Saad pa ni Kara. Dumilim ng hustong aura ni Daniel, ngunit hindi nagpatinag at pinantayan ng masasakit na salitang sinabi ng asawa. "Nandidiri ka sa akin, pero sarap na sarap ka naman sa tuwing nagtatalik tayo. Nakalimutan mo ng pinagagawa natin?" Nalilisik na tumingin si Kara sa mga mata nito. Nang gagalaitin man sa galit ay nandun pa rin ang emosyon na kahit laging nararamdaman hindi siya masanay-sanay. Nanubig ang kanyang mga mata at nagbabadyang pumatak. Nagangat naman ng kamay si Daniel at pinunasan ng luha sa gilid ng mata ng asawa. Matapos ay napaismid. "Hindi nga ako naging honest sa'yo pero may pinagkaiba pa rin sa atin. Nakuha mo pang magkunwaring walang alam?" "Nagsinungaling ka rin, pareho lang tayo." Nanginig ang labi ni Kara. "May tayo ba? Kasi sa pagkakaalam ko, kayo lang ang may relasyon ni Brenda." Matapos ay tinulak niya ito para malayo sa kanya sa kainayos ang sarili, maging ang suot na damit. Haharap siya sa maraming tao at tutugtog kaya hindi niya gustong maapektuhan ang performance niya mamaya dahil sa emosyong nararamdaman. Nasa ganun silang sitwasyon nang lumabas sa venue si Nathan at kagad siyang napansin. "Kara, what are you doing here? Kanina pa naghihintay si Mr. Sandro sa'yo sa loob. Pati ang ibang guest ay excited nang makita ka." Anito, napangiti naman si Kara upang itago ang nangyayari. "I'll go in right away." Saad pa niya. Nang mga sandaling iyon ay sakalang napansin ng binata, sina Daniel at Brenda. Kumunot agad ang noo sa kanang salita. "Mr. Romualdez, hindi ba't si Karang asawa mo? Pero bakit si Miss Brenda ang kasama mo ngayon?" "May guest kaming journalist sa loob. Baka may issue kayo," pahayag nito. Naging madilim ang titig ni Daniel at hindi naman nagpatalo si Nathan. Nagsukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Samantalang si Brenda na nasa wheelchair ay maputla na ang muka. Pinaghandaan niya ng gusto ang private banquet ngayong gabi sa puntong nagsuot pa siya ng diaper. At sobrang ganda ng damit at alahas na suot. Inaasahan niyang siya ang magiging bida para sa gabing ito, pero dahil kay Kara ay nasira ang pangarap na yon. Wala nang silbi para matuto pa kay Sandro dahil si Kara ang kailangan nitong musician. Hindi siya. At sa isang iglap ay napadaing siya. "Daniel, ang sakit, ibalik mo ako sa ospital." Hiyaw ni Brenda. Napatingin naman si Daniel at nang makitang pinagpapawisan at namimilipit to sa sakit, ay walang pagdadalawang isip na binuhat niya si Brenda saka dumiretso sa kotse. Habang si Kara ay nakatanaw sa asawang papalayo habang buhat ng ibang babae. Puno ng awa si Daniel para kay Brenda pero sa kanya ay wala. Tuloy ang kinalimutang may asawa ito. Kaya sa paanong paraan siya naniniwala na magbabago at may nararamdaman sa kanya si Daniel. Samantalang napabuntong hininga naman si Nathan sa katiningnan si Kara na may pag-aalala. "Gusto mo bang umuwi? Pwede ko namang sabihin kay Mr. Sandro na masama ang pakiramdam mo o may nangyari lang na emergency. Question pa." Umiling si Kara. "Ayoko maging unsuccessful ang umusbong kong karir na gaya ng marriage life ko kaya tara na sa loob."
Saka nauna nang pumasok sa venue. That night, the private banquet was surprisingly successful. Tumugtog si Kara sa harap ng mga guest at sobrang proud ni Sandro nang ipakilala siya sa lahat. Halo-halong lungkot at tuwa ang naramdaman niya ng gabing iyon, kaya hindi na napigilan ni Kara na uminom ng marami. Sa pag-uwi, hindi na komportable ang pakiramdam niya hanggang sa sumakit ang tiyan. Sinabihan naman ng driver ang katulong na pag-ihanda siya ng tsa at baka sakaling bumuti ang lagay. Ngunit nang balikan ng katulong si Karen, natagpuan na siyang nakahandusay sa sahig na pinagpapawisan habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. "Ma'am!" Hiyaw ng katulong at dali-daling lumapit. "Ano po masakit? Dadalhin na po ba namin kayo sa ospital?" Gustuhin mang magsalita ni Kara, hindi niya kaya. Parang sinasaksakan tiyan niya at naluluha na sa sakit. Kaagad humingi ng saklolong katulong para madala siya kaagad sa ospital. Matapos ay tinawagan si Daniel, ngunit hindi naman sumasagot. Nagtulong-tulong ang mga katulong na mabuhat si Kara dahil hindi na makatayo. Pagsakay sa kotse ay nagawa pang mag-request na wag sa Romualdez Hospital dalhin kahit nahihirapan na. Ayaw makita si Daniel. Tumango naman ang driver saka nagmaneho ng mabilis. Pagkarating sa ospital ay agad inasikaso si Kara. Ayon sa pagsusuri ng doktor ay may acute gastritic spasm o stomach spasms dahil pag-inom ng alak at pabago-bagong emosyon. Binigyan naman siya ng gamot at pinayuhang manatili na muna ng isang araw sa ospital. Kinaumagahan ay bumuti ng pakiramdam ni Kara. Ang katulong na sumama sa ospital ay kagad inasikasong discharge papers. Kaya habang naghihintay ay naisipan niya maglakad-lakad na muna na mas lalong kinabuti ng kanyang pakiramdam. Pagbalik sa kwarto, hindi pa man niya nabubuksan ng pinto, ay narinig niyang may nagtatalo sa loob. Pamilyar sa kanya ang boses. Si Daniel. "Yes, I don't like her, pero hindi ko hayaang magkagusto siya sa isang tulad mo." Anitong halatang paghahamak sa tono ng boses. "Hindi ko hayaang mapunta siya sa'yo. Patuloy pa nito." "No, cause I haven't had enough fun yet." Kahit na gustong malaman ni Kara kung sinong kausap nito, ay mas gugustuhin na lamang niyang tumakbo palayo matapos marinig ang binitawang salita ni Daniel. Sobra siyang nasaktan sa ginawa nitong pagsisinungaling at pambibilog sa kanya. Pero ito at maririnig pa sa mismong bibig nito na pinaglalaroan lang pala siya. Isa siyang laruan para kay Daniel. Unti-unti siyang matras para umalis sa lugar, ngunit nakabunggo niyang katulong nang masikasa sa discharge papers. "Ma'am Kara, nandito lang pala kayo. Kanino ko pa po kayo hinahanap?" Dahil sa may kalakasan ay nakaabot sa pandinig ni na Daniel at Peter na nasa loob ng kwarto ang sinabi ng katulong. Kaya biglang bumukas ang pinto at namumutlang napatingin si Daniel. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Napagmasdan ni Daniel ang ayos ng asawa sa suot nitong hospital dress. Halatang matamlay pati ang mukha ay maputla. Habang si Kara ay walang buhay itong tinitigan. Parang kailan lang nang sinasabi niya ang mga katagang ito kay Daniel. "Paano ko sabihin ko sa iyong hindi na babalik pang dating ako? Yung Kara na mahal ka. Ano ang gagawin mo?" At nang mga sandaling iyon ay sinabi ni Daniel, "Nang importante kasama kita, na akin ka, ilang ang mahalaga sa akin Kara." At ginawaran pa siya ng halik sa labi. Ngunit sa huli ay wala rin palang silbiyang binitawan nitong salita. "Kara," ani Daniel na gustong humawak. Ngunit mabilis na itinulak ni Kara. Naluluha siya at nanginginig ang labi dahil sa emosyong nararamdaman. "Napakatanga ko talaga at naniwala ko sa lahat ng mga sinasabi mo, Daniel. Umasa kong kahit na konti may nararamdaman ka na sa akin. Pero isang malaking kalokohan lang palang lahat. Hanggang sa huli ay isa lang akong parausan para sa'yo na kailangan lang dahil napakinabangan pa." Sa pagtulo ng luha ni Kara ay marahas niyang pinunasan ng pisngi, saka nagpatuloy. "You haven't had enough fun, right? So kapag nakontento ka na, pakakawalan mo na ba ako? Cause I can't afford to play with you." Matapos yung sabihin, kahit anong pigil ni Kara ay sunod-sunod na nagbagsakan ng luha sa mga mata. Tinangka ni Daniel na hawakan to, ngunit hindi siya pinahintulutan at mas lalo pang umatras palayo. Sa itsura ni Kara ngayon ay talagang nakakaawa siyang tingnan sa suot na hospital dress at kahit nanlalabong paningin dahil sa luhay tinitigan niyang mukha ni Daniel. "Don't you ever touch me. Hindi ko matagalan ng pandidiri sa'yo." Matapos ay tuluyang umalis. "Sandali lang Kara," saad ni Peter saka humabol.
Ngunit nakalayo na si Kara habang tinatakpan ng kamay ang tenga. Hindi gustong marinig ang boses ni Daniel na paulit-ulit niyang naririnig sa utak habang sinasabi nitong masasakit na salitang naabutan niya habang kausap si Peter. Samantalang naiwan naman si Daniel na hindi makapaniwala sa nangyari hanggang sa naglakas loob na magsalita ang katulong. Sir, saan ho kayo nagpunta kagabi? Nakailang beses po kaming tumawag ngunit hindi niyo naman sinasagot. Sinugod namin si Ma'am Kara dito sa ospital dahil sa namimilipit na siya sa sobrang sakit ng tiyan. May sakit si Kara, bulong ni Daniel na tulala pa rin. Hanggang sa muling naalala si Brenda, kailangan niyang umalis at naghihintay na ito sa kanya. Saan po kayo pupunta, sir? Pahabol na tanong na katulong. Ngunit hindi na sumagot si Daniel at nagpunta sa kwarto kung saan nakakonfine si Brenda na makikita tong naka-ventilator. Pagkapasok sa loob ay kaagad siyang sinabihan ni Lorna na may pupuntahan lang sandali. Matapos ay nagmamadali na siyang lumabas ng ospital kahit umuulan para habulin si Kara. At naabutan naman niya itong nasa kotse na. Nakalakang sasakyan kaya hindi magawang mabuksan ni Daniel ang pinto kaya kinalampag niya na lamang ang bintana. Kara, buksan mo tong pinto. Kailangan nating mag-usap. Ngunit hindi nagpatinag si Kara gaya ng bumubuhos na ulan ay dumadali din sa kanyang mga mata ang luha. Kara, please, makinig ka na muna sa akin. Pakiusap ni Daniel na isabihin nagkakamali ito ng pagkakaintindi sa mga binitawan niyang salita. Oo, aminado siyang nagkamali sa sinabi dahil sa kagustuhang galitin si Peter pero hindi niya intensyong saktan ng asawa. Nagpadala lang siya ng galit at selos para sa doktor na yon. Gusto niyang sabihin na masaya siyang kasama ito pero masyado nang huli ang lahat. Hindi na nais pang pakinggan ni Karang sasabihin ni Daniel. Pinaling lang niyang tingin sa ibang direksyon at ilang sandali pa inutusan ng driver na magmaneho na paalis. Naistatwa sa kinatatayuan si Daniel hanggang sa may isipang sundan ng asawa. Nang makarating sa bahay ay biglang tinapakan ng brake kaya lumika ng kakaibang ingay ang gulong. Lumabas siya ng sasakyan saka pumasok sa loob ng bahay at nakasalubong isang katulong na paakyat sa hagdan. May dalang sopas. Nasa itaas po si Ma'am Kara, pahayag kaagad nito. Patakbo naman siyang nagtungo sa kwarto at binuksan ang pinto para lang makaamoy ng nasusunog. Kara! Sigaw niya at hinanap ito. Bahagya pa siyang natigilan na mapansing basang sahig at nasa ibaba ng kama ang wedding picture nila. Matapos ay napansin ang vicinity mirror ng asawa dahil bukas ang isang drawer. Pagtingin ay wala na doon ang diary ni Kara. Few minutes ago. Nakarating sa bahay ang kotseng sakay si Kara. Lumabas siya sa sakyan na hindi alintanang ulan na bumabasa sa kanya. Mas gusto nga niyang maramdaman sa katawan ng malakas na buhos ng ulan. Baka sakaling ma-wash out ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagpasok sa loob ng bahay ay basa na si Kara at tumutulo mula sa katawan ng tubig papunta sa sahig. Walang katulong ang nagtangkang lumapit sa kanya. Kahit nag-aalala, dumiretso si Kara sa kwarto at ang pinakauna niyang nakita ay ang wedding picture nilang dalawa ni Daniel. Pinakatitigan niya ang masayang mukha sa larawan hanggang sa tuluyan siyang lumapit. Tumungtong sa kama at marahas na inalis ang nakasabit na wedding picture. Sa ginawang yon ay nasugatan ng kamay niya sa gilid ng picture frame. Ngunit kahit na may pumatak na dugo sa kamay ay walang reaksyon si Kara. Tinitigan niya lang ang sugat na parang walang nangyari. Pagkatapos ay hinagi sa sahigang wedding picture nila ni Daniel. Sunod naman ay nagtungo siya sa vicinity mirror na makikita ang sariling refleksyon. Mukha siyang miserable at nakakaawa sa harap ng salamin. Pinakatitigan niyang sarili na nilalamig na basa ang buhok at suot ng damit. Sa itsura niya ngayon ay sinong hindi makakapagsabing iniwan siya ng asawa. Inabandon na. Ilang minuto siyang nakatayo sa harap ng salamin hanggang sa buksan niya ang drawer at nilabas ang diary na siyang naging piping saksi sa pagmamahal niya kay Daniel. Pagbuklat niya ay kaagad nabasa at nabahira ng dugo mula sa kamay ang pahina, ngunit wala siyang pakialam. Muli niyang binalikan at binasang ilang nakasulat sa diary na wala ng halaga para sa kanya ngayon. Tumutulo ang luha ni Kara habang pinagmamasdan ng sulat kamay sa diary. Sobra siyang naawa sa dating siya na mahal si Daniel. At ngayong binalikan niyang alaala ng nakaraan ay napapaisip siya kung ano nga bang minahal niya sa manlolokong asawa. Parsado niyang sinara ang diary sa kinuhang lighter ni Daniel na nasa drawer at mga wedding pictures nilang pinakaingat-ingatan pa niya.
maging ang photo na nakadisplay sa side table. Matapos kinuha niyang aluminum trash bin saka nagtungo sa terrace. Malakas pa rin ang buhos ng ulan na bahagyang umaabot sa terrace. Nilapag niya sa dulong bahagi ang basurahan, saka sinindihan ang dulo ng diary. Nang kumalat ng apoy, tinapon niya sa loob ng basurahan, kasunod ang wedding pictures. Nag-reflect sa maputlang mukha ni Kara ang liwanag na nagmumula sa nasusunog na diary at wedding pictures. Unti-unti umakyat ang usok na humahalo sa buhos ng ulan. Biglang nanginig ang kamay ni Daniel habang nakahawak sa drawer nang mawala ang diary. Maya-maya pa'y nilingon niya ang terrace kung saan ay may nakikita siyang kakaibang liwanag. Lumapit siya at nabigla nang makitang nasa lapag si Kara. Pinagmamasdan ang basurahan na may kung anong umaapoy sa loob. Pagsilip ay nasusunog ng diary, maging ang wedding pictures nilang dalawa ni Kara. "Nasisiraan ka na ba?" Hiyaw ni Daniel at hindi nagdalawang isip na kunin ang diary kahit pa walang suot na protective gear. Mainit sa kamay at napapaso siya, ngunit hindi alintana ni Daniel basta lang maisalba ang diary. Ngunit kalahati na lang ang natira, binuklat niya upang suriin ngunit hindi niya inaasahang mababasang sulat sa loob ng eksakto niyang nabuksan. Hinding-hindi ako magugustuhan ni Daniel. Binalingan niya ng tingin si Kara na tulala pa rin. "Bakit mo sinunog? Mahalaga to sa'yo." "Hindi na ngayon." Walang kabuhay-buhay na sagot ni Kara. Halata ang bakas ng pag-iyak sa mga mata. Matapos ay nalilisik ang mga matang nag-angat sa kanya ng tingin. "Iisa-isahin ko sunugin. Itapon ko anumang maisipan kong gawin sa mga bagay na magpapaalala sa akin ng tungkol sa'yo." Nakatitig lang si Daniel nang umihip ang hangin. Dahil nabasa ng ulan, inakaramdam siya ng lamig. Kasing lamig ng pakikitungo ni Kara, hanggang sa makaramdam siya ng kaunting takot. Ang lakas na kabog ng dibdib ni Daniel na sumasabay sa malakas na buhos ng ulan. Hindi niya maintindihan kung bakit basta yun na lang ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Nanatili sila ng ganong katagal hanggang sa dumating ang katulong na siyang magdadala ng sopas. Dahil sa ayos ng kwarto ay kagatong nagtawag ng kasamahan para punasan ng basang sahig. Ilang sandali pa'y tumayo si Kara at pumasok sa kwarto. Nagpalit ng damit at saka nahiga sa kama. Samantalang nakakuyom ang kamay ni Daniel na napabuntong hininga. Pagkaalis ng katulong ay saka siya naupo sa sofa. Gusto niya mang bigyan ng space si Kara ay natatakot siya sa maaring tong gawin sa oras na papag-isa na lamang. Tanghali nang magising si Kara, nagdala ng pagkain ng katulong sa kwarto, ngunit ayaw niyang kumain. Nang mga oras na yon ay nasa study room si Daniel. Nagpapakalunod sa sigarilyo sa kanyang harapan ng sunog na diary at wedding photo na bagamat ni isalbay hindi na mababasa pang muli ng buo. Hindi inaasahan ng mga bagay na pinakiingat-ingatan ni Kara noon ay hindi na nito kailangan pa. Sa manipis na usok mula sa sigarilyo ay tahimik na pinakatitigan ni Daniel ang nasunog na bagay. Sa totoo lang ay pagod ang katawan niya dahil sa dinaranas na kondisyon ni Brenda. Wala siyang matinong tulog at kahit gustuhin pa ay hindi naman siya makatulog sa labis na pag-iisip kay Kara. Lagi niyang iniisip ang sitwasyon nila ngayong mag-asawa. Kung tutuusin ay wala namang pinagkaiba o nabago sa dati nilang samahan kaya bakit ang hirap? Hirap na hirap siya. Nagigilty siya sa nangyari kay Brenda at itong priority niya ngayon pero si Kara. Bukod sa gusto niyang angkin nito at inisin si Peter gamit ng asawi, ano pa bang hinahanap niya? Ang tagal niyang hinahanap ang sagot pero hindi talaga matukoy kung ano. Maya-maya pa'y kumatok ang katulong sa pinto at saka lumapit. "Sir, ang sabi po ni ma'am ay ayaw niyang kumain. Kagabi pa po walang laman ng tiyan niya. Nag-aalala po kaming baka may mangyari ulit sa kanya at kagagaling lang po niya sa ospital." Pahayag ng katulong. Wala namang sinayang na oras si Daniel at mabilisang tinapos ang paninigarilyo. Sumakit bang muli ang tiyan niya? Hindi naman po sir. Pero nung isang gabi ay alalang-alala po kami sa kanya. Halos mawalan po siya ng malay dahil sa sobrang sakit sa tiyan niya. Gusto nga po naming ipaalam sa inyo kaso wala. Mabilis na natigilan ng katulong na mapagtanto na muntik na masabing hindi dapat. Hindi naman nag-react si Daniel at nagtungo lang sa kusina para kunin ang panibagong pagkain para sa asawa. Pagpasok sa kwarto ay naabutan niyang nasa kama pa rin si Kara. Mukhang natutulog pero alam niyang gising ito. Hindi siya maaring magkamali. Nilapag ni Daniel ang bed tray sa tabi at maingat na naupo sa kama. Tahimik na pinagmamasdan ng asawa. Ang mukha ni Kara ay nasa unan habang nakalugay na buhok ay nakakalat. Ngunit bahagyang mapapansin ang ilong nitong namumula.
Sa palagay ni Daniel ay kagagaling lang nito sa pag-iyak. Alam kong gising ka, kaya bumangon ka na dyan, Kara. Kailangan mong kumain. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Kara saka nagsalita. Daniel, pwede bang magpakatotoo tayo? Kung gusto mo lang akong paglaruan, hindi ka na sana nagsayang ng laway sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Hindi mo ba alam na sa tuwing naririnig ko ang naglalambing mong boses, ay nangingilabot ako? Masaya ka ba talagang lumubog ako? Matapos ay tinignan si Daniel sa mga mata. Mahal kita, minahal kita pero hindi na ngayon. Ani Kara, tila may kung anong naputol na ugat kay Daniel at tuluyang naubos ang pasensya. Anong gusto mong mangyari? Ang makipag-divorce? Baka nakakalimutan mong nasa kulungan pa si Topher. Isang salita ko lang ay pwede kong bawiin lahat ng tulong ko, maging ang kontsa kay Lawyer Torres. Nanigas naman sa pwesto si Kara. Kapasin-pasin pa nga ang pagkuyom ng kamay. Kaya sa tingin ni Daniel ay gusto talaga nitong kumawala at iwan siya. Pero hindi niya yun hahayaan. Alam niyang kahinaan ni Kara at yun ay walang iba kung hindi ang kapatid nito. Nang mapansin na wala na itong balak magsalita, isa ka lang siya kumalma. Matapos ay hinawakan ng balikat ni Kara para iharap. Muli may luha na namang kumawala sa mga mata nito. Kara, ni minsan hindi ko inisip na paglaruan ka. Yung mga narinig mo sa ospital ay dahil lang sa gusto kong inisin ng Peter na yon. Umiwas si Kara hanggang sa muli siyang talikuran. Ayoko nang marinig lahat ng sasabihin mo. Hindi nagustuhan ni Daniel ang sinabi ng asawa kaya marahas niya itong pinaharap saka mahigpit na hinawakan ng dalawa nitong kamay. Matapos ay umupo siya para halikan ito sa labi. Gaya ng inaasahan ay nagpumigla si Kara, ngunit hindi niya hinayaang makawala ito. Habang hawak sa isang kamay ang dalawa nitong kamay, ay inumpisahan ni Daniel na alisin ang sinturon. No, saad ni Kara habang pinapagaling sa ibang direksyon ang ulo upang makawala sa halik. Wala naman talagang balak si Daniel pero ngayon nagpupumiglas na ng husto si Kara. Ay mas lalo niya itong gustong angkinin. Nang mga sandaling iyon ay para siyang baliw na nawawalan ng kontrol at nagpapadala sa sariling emosyon. You need to get pregnant, Anya. Hindi, ayoko. Hiyaw ni Kara at mas lalong nagpumiglas. Nairita si Daniel sa gulo nito kaya maras niyang hinawakan ng baba para iharap sa kanya't nang mahalikan ng maayos. May tumulong luha sa mga mata ni Kara at sa halip na tumigil ay mas lalo lang siyang nasiyahan sa nakikita. Gusto niya itong umiyak, magmakaawa, bumalik sa dati at mahalin siyang muli.